Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada ngayong Lunes ang 3 araw na transport strike ng ilang grupo ng jeepney operators na tutol sa PUV Modernization Program. Ayon sa kalihim ng Department of Transportation, hindi muna pipilitin ng mga transport group na ayaw magpa-consolidate hanggat hindi napakikinggan ang kanilang panig. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Wala munang biyahe ang jeep ni Mang Jose ngayong Lunes. Isa siya sa nakiisa sa 3 araw na tigil pasadang ikinasa ng transport group na Manibela laban sa PUV Modernization Program. Igagaray ko na itong jeep ko, hindi ko pinalabas muna. Bilang suporta sa aming chairman na si Mar Manibela Balbuena. Sa social media page ng Manibela, makikitang walang masakyang jeep ang mga commuter sa kasagsagan ng morning rush hour sa Pasig City, Quezon City, Pasay City, Muntinlupa City, Caloocan City, Parañaque City at iba pang mga lungsod sa Metro Manila. Pero giit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, walang epekto sa commuters ang naturang strike. Walang pagparalisa ng public transport. Prepared ang lahat. And also because maraming bumabiyahe dahil hindi sumama sa tigil pasada. Nag-deploy ng 3 bus ang Metropolitan Manila Development Authority para sa libreng sakay, pero para lamang sa mga piling lugar. Kung i-deploy po natin itong mga buses na ito, mawawalan po sila ng pasahero dahil ang tendency po ng mga pasahero ay doon sasakay sa libre. So kaya po tayo ay nagsisingle dispatch kung saan lamang po kailangan ng libreng sakay, doon lamang po natin sila ipapadala. Kabilang ang grupong Manibela at Piston sa mga ayaw magpa-consolidate dahil sa mataas na presyo ng ipapalit na imported modern jeepney. Kaya ayon sa bagong kalihim ng Department of Transportation, wala munang galawan sa modernization program hanggat hindi napakikinggan ang magkabilang panig. Right now it's status quo. Meaning, yung mga nandyan na at approved na tuloy-tuloy yan. Yung mga hindi pa at may alinlangan pa na papasok sa modernization, hindi natin pipilitin muna na pumasok sila. Kailangan pakinggan muna natin sila. Pero ang mga transport groups tulad ng Pasong Mazda, Altoda at Acto na nagpa-consolidate na, umalmas ang mga mungkahing ipahinto ang PUV modernization. Sa halip, pag-aanin na lang nila ang proseso ng pagrerehistro ng prangkisa. Malaking bagay po yan sa amin sapagkat tatamaan po kami dyan. Paano itong mga tumayan ng utang sa bangko? Paano kami makababayad dyan? Nilinaw naman ng LTFRB na hindi tuluyang ipahihinto ang PUV modernization program. Ang sabi po ng ating butihing kalihim is pag-aaralan po yung kanilang mga problema. Titignan po kung ano yung mga bagay-bagay na pwede ko naming ma-improve yung mga serbisyo po namin para kung sila ay sumanib na sa programa ng gobyerno. Magtatapos ang tigil pasada sa Miyerkules, March 27. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.